kailangan ang servisyo totoo ng LTFRB. Ma'am, ano po yung mga hinaing po ninyo sa LTFRB? Ang unang-una, yung pakikialam nila sa usapin ng kooperatiba. Yung pag-withdraw ng mga tao namin, mga member namin na pinakailaman nila. Hindi po, involuntary yun. So sila na yung nagbigay ng order, pinalilipat pa nila sa ibang kooperatiba. At kaakibat nito ay yung pananakot. Kaya nilagay ko, nananakot pa sila na pag hindi namin ginawa ito, maaaring kami pa ang kasuhan. Sino po yung tinutukoy nyo, ma'am, na LTFRB? Administrador. Ng ano pong Administrador ng Buong Region 4. Hindi siya. Buong Region 4 po. Administrador at saka yung legal. Opo. Bakit po dito po kayo naggawa ng request? Ayaw na kami pakinggan. Ayaw nila kami pakinggan. Sumulat ako para mag-apila o tawag dito, doon sa order nila. Ko-question ko yung order. Kasi nag-order sila na yung huling walo na member namin, inilipat nila sa iba. Opo. Kanina po may naririnig po ako sa mga nagsasalita. Binabanggit po nila na meron pang nangyayaring corruption sa buhatan. Maaring ganon dahil para kausapin mo ang isang kooperatiba at pakiusapan mo na i-withdraw namin. Anong meron sa inyo? Bakit kailangan mo utusan kaming i-withdraw namin ito? At ilipat sa ibang co-op. Dahil ba ang supply ninyo doon ibibigay at hindi kami kumukuha ng supply sa inyo? Ma'am, sumulat na po ba kayo kay Chairman Guades? May sulat kami last week. Nagre-request kami ng audience para pakinggan kami. At magkaroon kami ng kasunduan para paano kami matutulungan dito sa ginagawa namin. May tugon po ang Office of LTFRB? May tugon sila. Pinadlock yung gate. Pinadlock po yung gate nila kanina. Ayaw nila kami papasukin. Kahit kaming mga opisyal lang, ayaw nila kami papasukin. Pinadlock nila yung gate. Wala po bang lumabas na any representative ng LTFRB para harapin kayo? Merong lumabas. Ang lumabas sa gwardiya. Gwardiya para ipadlock yung gate. Opo, alam ko po, I understand yung LTFRB po, main office sa region, meron po silang mga contact number sa inyo. Meron po bang nag-try na tawagan kayo, kausapin kayo para ipaliwanag? May nag-try nung Sabado, pero gaya ng sinabi niya, kami daw ay makipag-usap. So kaya nga kami nandito, makikipag-usap kami. Pero hindi kami hinarap eh. Ngayon po, hindi po kayo hinarap ng LTFRB main office. Ano po yung next move ninyo? Meron po bang mga legal options po kayo na paplanuhin? Meron. May legal option siguro. Baka may makakasuhan kami sa Region 4A. Pag-uusapan namin ng aming mga legal team kung paano kami pinahirapan at paano kami ginagago at binubudol ng mga taga Region 4A. Ma'am, paglilinaw po, ang inyo pong mga tinutukoy po at nirereklamo, hindi po sa main office, no? Yan po ay Region 4 lang po. Region 4 lang po kasi nga po hindi na kami pinakikinggan. Para kami ay isang kooperatibang legal, gawin ng isang LTFRB, mga opisyalis, medyo nakakatakot yon. Paano kung yung ibang maliliit na co-op hindi kayang magsalita kagaya namin? Sumunod kami sa in-order ng gobyerno na mag-comply at magbuo ng isang kooperatiba. Na ginawa naman namin. Pero sa ngayon, yung mga nagdaang buwan, ay may mga miyembro kami na gusto mag-withdraw. Dahil wala kami magagawa, hinayaan namin sila mag-withdraw. Bukod dun sa iilan na ang LTFRB mismo ng Region 4A ang nag-uutos sa amin na i-withdraw mismo yung aming mga member at palipatin sa ibang kooperatiba. Ang ipinagtatao lang, ano ang pinagkaiba ng kooperatiba namin sa kooperatiba na gusto nilang lipatan ng ibang membro? Dahil baka may mas maganda silang bigay o regalo, hindi kagaya namin na ano namang ibibigay namin sa kanila ay kami may hirap na nagsama-sama. Individual na operator. Sir Henner, kayo po, ang grupo po ninyong Pamana Cooperative, ito po ay anti-modernization? No. Kami ay pro. Kami nga ay magmo-modernize. Bakit nila kami pinapahirapan? Kagaya ngayon, dudulog kami dito tungkol sa reklamo namin dun sa Region 4A na hindi naman kami hinarap at pinagpadlakan pa kami ng gate. Nakakapagtaka lang, baka alam din nila ang nangyayari dun sa amin sa probinsya. Opo. Bakit po sa tingin nyo, bakit po
pinapalipat po. May nangyari pong sabuatan katulad ng binanggit kanina. Malamang siguro kasi baka may pagkakaiba yung kooperatibang pinagsamahan namin at yung kooperatibang gustong lipatan. Baka yun napapasunod nila sa gusto nila. Ilang kooperatiba po itong nagtatalo ngayon? Sa kooperatiba, wala kaming pagtatalo. Okay. Ang pinagtataka ko lang, bakit yung miyembro namin ay mismong opisyal ng Region 4A ang gustong palipatin yung aming mga member doon sa kabilang kooperatiba. Yun ang pinagtataka ko. Anong pinagkaiba ng kooperatiba namin sa kooperatiba nila? Marami pang mga instances. Marami pa tayong pwedeng sabihin. Ayun po ninyo na gusto nyo iparating kay Chairman kung nakikinig siya ngayon. Sana po, Chairman, pakinggan naman po ninyo yung aming mga hinaing. Sana po, huwag nyo kaming patlakan ng gate. Kasi kami po ay nakikiusap lamang na sana itugunan ng aming mga suliranin doon sa Region 4A. Patungkol sa LGU, saka sa LTFRB, na pinagkakaisahan po kaming mga maliliit na mamamayan na umaasa lamang po dito sa proyekto ng gobyerno na modernization. Paano naman po ang aming mga drivers, lalo na rin po aming mga jeep, paano po wawalan po kami ng kabuhayan pag binuwag po ang aming cooperative. Yun lang po. Kailangan namin na makipag-usap sa inyo kung kayo ay may magkamantang serbisyo sa amin, sa aming mga hanay. Kailangan namin kayo makausap. Kailangan namin ang inyong serbisyong totoo. Sirado ang pinto, ayaw nyo makipag-usap sa amin. Alliance, mahigit 3 taong panlilito ng LTFRB sa compliance ng modernisasyon nila ay wala pa rin nangyayari. Hindi pa rin nabibigyan ng maayos na kabuhayan yung mga driver, operator na nag-comply ng maayos. Sabi ng modernisasyon ay pangunahing bibigyan ng prioridad ay ang kooperatiba, pero sa kabila niyan 3 taong pinahirapan, nilito at sinisindikato ng LTFRB Region 4A ang mga kooperatiba sa Region 4A. Kaya hanggang ngayon patuloy na lumiliit at nanganganib na maubos na ang mga linya o ruta na comply ng kooperatiba ng pamana. Anong ibig pong sabihin nito? Ang ibig sabihin niya na hindi problema kung ano man ang gawin ng gobyerno. Hindi problema ang modernisasyon, hindi problema kung mananatili ang mga lumang jeep. Ang problema ay ang korupsyon ng mga namumuno ng mga opisyal sa LTFRB. Sindikato kasabwat ang local government sa mga terminal, sa koleksyon sa mga pila sa mga probinsya. Yan ang problema natin. Patuloy nilang ginagatasan, pinagkakakitaan kung sino pa yung pinakamaliliit na kumikita sa lansangan. Kung sino pa yung mga pinakamaliliit na naghahanap buhay, yun pa ang pinagkakakitaan ng LTFRB, kasabwat ang mga local government units, kasabwat ang mga opisyalis ng mga bayan na ating sinasakupan para pasadahan, kasabwat ang CDA, ang Cooperative Development Authority. Lahat po yan nagsasabuatan para maitulak yung malalaking korporasyon na nagnanais na kuhanin yung mga ruta sa mga bayan na yan mula sa Region 4A papunta sa Metro Manila. Yan po ang problema natin. Yan po ang problema ng hanap buhay natin. Walang kikilalanin itong LTFRB na maliliit na ganitong panawagan, kundi ang kikilalanin nito ay ang mas malakas nating pagsasama-sama. Kinakailangan po natin matapos itong picket rally na to, matapos tayong barsaraduhan ng gate ng LTFRB,
na kailangan maghanda tayo sa mas malaking pagkilos para balikan ang mga kurap na ito sa LTFRB. Walang kikilalanin ito dahil ito ay pinagkakakitaan nila, ginagawa nilang pagpapayaman ang pwesto, kaya kinakailangan ilantad natin ito. Yun lamang ang kikilalanin ng mga yan. Walang ibang kikilalanin yan kundi lakas ng sarili nating organisasyon. At sa pag-alis natin mula rito, kinakailangan pa natin mag-organisa, ipaliwanag pa natin sa ating mga kasamahan ang kinakailangan pang pagkilos para intindihin tayo, para pansinin tayo ng LTFRB. Yun lang po mga kasama, at salamat, maraming salamat sa mga sumuporta, tumulong pumunta rito para suportahan yung panawagan ng Pamana Cooperative. Kami po ay nandito para masolusyonan sa pangkalahatan ang problema ng PUBMP. Hindi pasukin ng mga sindikato, lalo na doon sa LTFRB Region 4, yung sabuatan na yan ng LGU, CDA at LTFRB. Pag ayaw sa inyo, disok kayo. Pag ayaw sa inyo, dudurugin kayo. Kaya po kami nandito, ihahain namin ang hinaing na ito na sana po ay bigyang tapunan ng pansin ng main office para po dito sa sitwasyong ito. Ang hinahanap po namin ay serbisyo, hindi negosyo. Napakatagal na po sumusunod ng mga kooperatiba doon sa amin. Yung iba malalaki hanggang sa lumiit. Yung iba talagang nawala na dahil sa buwatang ito. Kaya po kami ay nandirito. Kung hindi kami pakinggan ng maayos na pakiusap, ay nandito kami para ilatag sa buong sambayanan na kami po ay nagigipit doon sa amin sa Region 4. Kaya po kami humihiling, pakinggan nyo kami. Huwag kayong magbinibinihan. Harapin ninyo po kami. Hindi po kami nanggugulo. Kami po ay makikipag-usap para sa ikaayos ng PUBMP ito. LTFRB, naririto po kami sa inyong harapan. Hindi yata kayo pwedeng pakiusapan. Nagsasalita po kami ng ayos upang nang sa ganon marinig ang ating mga hinaing. Marinig ang boses ng mga taga-Laguna upang nang sa ganon mabigyan ng lang ng solusyon ang mga problemang nangyayari sa amin sa Laguna na bahagi na rin ang mga taga-LTFRB. Hinihiling lang namin sa inyo na tulungan kami, pero mukhang kayo ay nagpipingin-pilihan din sa nais nangyari ng mga taong naririto, mga kapwa-driver, mga mananakay, at nang sa ganon maisaayos ang mga pangangailangan ng mga mamamayan po sa Laguna. Kailangan lang po namin na magkaroon ng kalinawan dahil kahit ano pa ang ginagawa namin doon, dati pa rin formasyon ng kanilang mga gawain, ang kanilang mga dati pa rin ang mga ginagawa nilang pamamahala, dati pa rin ang ginagawa nilang pagsasaayos na kung minsan kung sino yung may malaking katong na ipinibigay sa kanila, yun ang kanilang sinusunod, at ang mga kapwa
po ang mahihirap ay baliwala sa kanila. Kahit na kami ay nagtiis sa loob ng 4 taon upang nang sa ganon may modernisa ang aming mga sasakyan. Pero bakit ganito ang ginagawa sa mga mahihirap na mga kooperatiba na kung saan ang mga miyembro namin ay umaasa na matutulungan ng gobyerno? Ngunit kung ganito ang sistema na binibigay ng gobyerno, magpapagla ng kanilang pintuan upang hindi makapasok ang aming mga opisyal at nang sa ganon ay makausap at magkaroon ng kalinawan ang aming mga ipinaglalaban. Bakit ganyan ang ginagawang serbisyo na kung saan ang mga mamamayang ito ang nagbabayad ng bilis upang kayo ay magkaroon ng sweldo at ng malaking kita dyan po sa gobyerno? Pero mukhang kami ay binabaliwala ninyo yung aming ambag dahil sa ibinibigay namin sa inyong kita ay mukhang baliwala pa sa inyo. At mas minamahalaga ninyo ang malaking ibinibigay ng mga korporasyon kaysa sa aming mga mahirap. Ganito ba talaga ang mangyayari sa ating gobyerno? Ganito ba talaga ang nangyayari sa mga mahihirap na mga mamamayan na nagnanais na magkaroon din ng katahimikan sa buhay dahil sa sinusunod naming batas upang nang sa ganon mabuhay kami ng matiwasay at maayos sa aming paninigilan sa aming mga lugar. Nais namin kumain ng maayos. Nais din namin makapaghanap buhay ng maayos. Ngunit ang nangyayari po para dito sa mga mamamayan, lalo pa doon sa lugar sa amin sa Laguna, ay sinasamantala ang mga maliliit na katulad namin. Sinasamantala ang aming mga kahinaan dahil kami ay kulang sa pambayad sa kanila. Pero dahil pinagtulong-tulungan ng mga mamamayan ang mga kailangang bayarin dyan po sa sinasabi namin modernisasyon na yan, ay isinasalba po namin pati ang pagkain namin sa aming mga harapan, pati ang pagkain ng aming mga anak, ang pag-aaral upang maisaayos lamang ang aming paghahanap buhay. Pero ang nakita namin sa ngayon, narito at pinagsasaratuhan kami ng pinto upang sa ganon huwag kami kausapin dahil kami ay may naipadala ng sulat sa kanila noong nakaraang linggo upang makausap ng maayos. Ngayon ayaw naman nilang makinig. Ano pa ang sasabihin sa inyo ng mga mamamayan kapag ganito ang iginagawa ninyo at itinuturing sa mga pangkaraniwang mamamayan dito sa ating bansa? Paano pa kaya kung kami ay mga mayayaman? Paano pa kaya kung kami ang mga may-ari ng mga naglalakihang boss na sumusunod din sa modernisasyon? Hindi ba't pare-pareho lamang kami na sumunod sa batas na isinagawa? Pero bakit po dyan po sa Region 4A mas kinakalingan nila kung sino ang mga may pera, mas kinakalingan nila kung sino ang mga nakakapagbigay sa kanila ng kaaliwanan sa buhay, at nang sa ganon turugin ang mga kooperatiba at nang ang mga ito ay pumasok sa mga modernisasyon ng mga korporasyon. Papaano na kaming mga kawaawang mga nilalang? Papaano na ang mga mahihirap na sa ngayon ay umaasa pa rin na matutulungan kami ng gobyerno? Kahit kami ay sumusunod, kami ay nagbibigay din ng butaw, nagbibigay din kami ng sinasabing bayad sa LTFRB, nagbibigay din kami ng mga kinakailangan nilang mga dokumento upang maisaayos ang aming mga hanap buhay. Pero sa ngayon,
baliwala lahat ang ginagawang ito sa amin. Ano ba, admin? Nakikinig ka ba sa problema ng mga mamamayan na naririto ng mga taga-Laguna? Dahil ikaw lang ang nakikita namin na makakalutas ng problema namin. Sapagkat sa Laguna, mukhang nagkakaisa. Lalo na yung isang babae doon na nakaupo upang nang sa ganon durugin ang mga kooperatiba at mapasang-ayon ang mga ito na sumama na sa mga kapitalista, sumama na sa mga modernisasyong may-ari ng BES. Kaya naririto kami, hindi pa ninyo kayang pagbigyan ang boses ng mga mahihirap na kooperatiba. Hindi ba ninyo kayang pagbigyan ang mga hinain ng mga kooperatibang nandirito upang nang sa ganon mabigyan ng kalutasan ang mga problemang itinutulog namin sa inyo kahit na kami ay mayroon ng sulat at na hindi ninyo sinasagot. Dumadaan kami sa mga legal na proseso upang kami ay kausapin. Pero ang nakakalungkot, bakit ganyan ang ginagawa ninyo sa aming mga mahihirap? Bakit ganyan ang ginagawa ninyo? Siguro, kung kami ay nasa malalaking korporasyon, mas malamang kaninang-kanina pa, andyan na kami sa loob at kinakausap ninyo. May dalang regalo, may dalang pagkain, may dalang kung ano-ano. Pero dahil kami ay mga mahihirap at ang idinutulog lang namin sa inyo ay mga problema ng bayan, pangunahin na ang mga driver, pangunahin na ang mga nangyayari sa amin sa Laguna, sa mga modernisasyon ng mga jeepney driver. Dahil sumunod kami sa batas, pero binabaliwala ninyo ang ginawa namin pagsunod sa batas. Binabaliwala ninyo ang mga nais naming iparating sa inyo. Kahit kami ay gumawa na ng sulat, kahit kami ay nagsasaayos ng aming mga trabaho upang nang sa ganon, mabigyan din namin ng kasiguruhan ang aming mga kasapi na kung saan sila ay sumasang-ayon na makapaghanap buhay ng maayos. Pero bakit ganyan ang LTFRB? Bakit ganyan na ayaw sumunod sa mga sinasabi ng mga mamamayan? Nasaan ang demokrasya dito sa ating bansa? Bakit binabaliwala ninyo ang tinig ng mga mahihirap? Bakit baliwala sa inyo ang tinig ng mga mamamayan? Upang nang sa ganon, maiayos sana ang problema na aming idinudulog sa inyo. Pero kayo ay baliwala dahil kayo ay may mga pasak ang mga taenga, may mga pasak ang mga bibig kung walang mga dala. Sana hindi totoo ang aming ibinibintang. Kaya lang sa nangyayari sa ngayon, wala kaming magawa dahil iyan siguro ang gusto ninyong mangyari. Kayo ay mga dikotse na, kayo ay may magagarang sasakyan, kayo ay kumakain na ng masasarap, samantalang ang mga naririto naghihintay pa rin sa inyong panawagan upang bigyan ng kalutasan ang aming mga suliranin. Sana naman humihingi kami sa inyo ng kahit na kaunting panahon upang pagbigyan at pakinggan ang suliranin ng mga naririto. Suliranin ng mga mananakay, suliranin ng mga drivers. Pakipag-usap, sinubukan natin ang sila yung makausap, hindi po nila tayo hinarap. Hindi po ito dito matatapos. Ito po ay sa tingin namin ay magsisimula pa ng isang mas malawak, mas marami pang susunod na mga pagkilos. Kung ganito mismo ang ginagawa ninyo sa mga kooperatiba na talagang nagko-comply, sumusuporta sa modernisasyon, how much more pa yung mga hindi sumusuporta? Bakit kailangan ang mga sumusuporta sa PUP modernization ay durugin pa ninyo? Pag watak-watakin ninyo,
at inyong budulin. Budol na ho ang tawag namin dyan. Lahat ho ng pinag-usapan natin walang nangyari. So mga kasama, imisin ho natin lahat ng ating mga gamit dyan at tayo po ay